Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumati po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon sa Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Muli po, ito po programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang lingkod si Brother Ariel Guevara, na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At ngayon po ay kasama po natin ang ating Pastor Jeff. At bago tayo mag-umpisa, batiin natin ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga, Bagbagin, sa panguna ng ating Pastor Jeff Paspe at sa kanyang may bahay. Kaya din, minabati rin natin sila Brother Raymond Resurrection at sa kanyang may bahay, kina Brother Rosiaan sa Bulacan, ang Family Juan, Family Bayon, at Family Durumal, ay binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At binabati ko rin ang ating kapatid dyan sa Dubai, Sister Ariela Guevara, Sister Arlene dyan sa Bulacan, at gayon din si Brother Aaron at Brother Arvin, at sa lahat po ng ating mga kapatiran at mga kapatid na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So bigyan po natin panahon ang ating Pastor Jeff upang siya po ay makapagpalag. Yes, amen. Salamat Brother Aljon, at purihin ng Diyos sa iyong programa na patuloy pong tinupuspusan ng Panginoon hanggang ngayon, no, ay nag-i-air, no. Salamat din sa ganitong mga programa dahil mayroon pong mapamimilian, no, ang ating mga taga-subaybay, dahil nakasulat naman po talaga sa Biblia na suriin nyo ang bawat espiritu. So paano nyo masuri kung hindi nyo nga pakikinggan ang bawat panig? So salamat, at patuloy tayong bumabati dyan kay Brother Joel, no, at Sister Lisa. Maaaring sa linggo ay kung makadaan sila dito, no, welcome kayo. At ganoon din sa aking tatay na uuwi na doon sa Negros at mag-forgood na, no? So, magpilitan tayong maghatid. Purihin ng Diyos sa iyong programa, Brother Arjan. Amen. Thank you very much, Pastor. Sa lahat po ng ating mga viewers dyan po sa Cavite, kanya Brother Joel, din, no? Bati natin sila ng isang maganda gabi. Ang ating mga viewers ng mga MCGI, Iglesia ni Cristo, and also maging ang UPC, no, ating mga kaibigan na sumusubaybay sa ating programang Apostolic Back to the Bible. So pagpalain po tayong lahat, mga kaibigan, ng ating Panginoong Kristo. Nakaraan po, mga kaibigan, nakaraang linggo ay meron po tayong naganap na debate or Bible talakayan ang tawag nila. Binabati natin ang ating kaibigan diyan na si Pastor Nilo Bartolabak sa Iglesia ng Jerusalem. No, sa ating pong sa ating talakayan, ang pahayag natin, walang talo, walang panalo, kundi ito ay doktrina lang, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So, kasi may nagsasabi na tayo ay talo kasi sila ang panalo. Sa akin po, mga kaibigan, hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga, masabi po natin yung katotohanan. Kung meron mang panalo o talo, mga kaibigan, ay, halimbawa, kung ako po ay talo, itatanggapin ko po yan, mga kaibigan, kung sasabihin nila na tayo po ay talo. Pero, mga kaibigan, ang mga viewers, sila na po ang bahalang umatol kung sino po ang nasa tamang katwiran. Hindi ko siya sabing talo o panalo. Sila na po ang nakakaalam kung sino po ang nakatindig sa katotohanan, yes, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At pag-aralan po natin, mga kaibigan, bakit ba kami naniniwala na merong ama at merong anak? Sa pangalan po, mga kaibigan, no, sa ating kaibigan dyan, Pastor Nilo Bartolabak, sa pangalan, wala po tayong problema. Wala tayong usapin dyan, mga kaibigan. Kasi ang tutumbok po natin yung kalagayan, yung bilang anak at bilang ama. So kasi naniniwala sila, mga kaibigan, na yung ama ay siya rin ang anak. O kaya yung anak, siya rin yung ama. Wala pong pahayag sa banal na kasulatan na yung ama ay siya rin yung anak, maging ang mga apostol. At wala rin sinabi ang banal na kasulatan na yung anak ay siya rin yung ama. Kundi ang pahayag ng banal na kasulatan, at lagi nilang binabanggit, kaya naniniwala sila, Pastor, yes, na yung ama ay siya rin yung anak, dahil ang kanilang batayan ay ang 1:30, na ako at ang ama ay iisa. Yes. So, yun po lamang ang kanilang batayan kung bakit sila naniniwala na yung ama ay siya rin yung anak. Pero po, mga kaibigan, kung titignan po natin sa aklat ng 1 sa 5 at ang bersikulo po ay 26, ito kasi hindi ko natalakay sa ating debate. Ang sabi rito ay ganito, sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, sabi doon,
Gayon din ang anak ay pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Yes. So sa mga katuwid, malinaw po mga kaibigan, na kung paano yung ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din ang anak ay pinagkalooban ng ama na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Yes. So malinaw Amen. ito, Pastor, Yes. na merong buhay yung ama at yung anak ay pinagkalooban niya rin ng buhay sa kanyang sarili. Yes, amen. Dahil meron pong dakilang purpose yan. Kapag nagkamali po tayo sa purpose ng anak, ay maaari pong maging ang kaligtasan ng tao ay maporpit. No? Kaya napakahalaga niyan, Brother Aljon. Apo. Kaya maliwanag ito mga kaibigan sa ating mga kapatid. Merong buhay yung ama, mga kaibigan, at meron din buhay ang anak sa kanyang sarili. At yung buhay ng anak, mga kaibigan, ito po yung ipinanghandog. Yes. Kasi ang pahayag ng ating mga kaibigan, ang inihandog daw, walang iba kundi yung ama. Hindi po yan mga kaibigan. Ang ama po ay hindi po siya yung inihandog na kordero. Yes. Ang kordero po mga kaibigan sa 1:29 ng aklat ng Juan ay ganito. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Hindi sinabi, narito ang kordero na Diyos. Hindi po. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung kordero, Pastor, ito yung may dugo Yes. Yung Amen. kordero ng Diyos, mga kaibigan. Amen. Kaya nga yung kordero ng Diyos, ito po yung inihandog, mga kaibigan, sapagkat yung kordero, ito po yung may dugo na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino po ba ang kordero, mga kaibigan? Yes. Amen. Ito ba yung ama o ito yung anak? Tignan niyo po sa aklat ng unang Juan, 1 at ang bersikulo po ay 7. Ito po. Ngunit kung tayo ay nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yes. Amen. Maliwanag na yung kanyang anak, mga kaibigan, nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Katunayan na ang Panginoong Jesus, siya po ang kordero. Hindi Yes. naman pwede Amen. maging kordero yung ama. Yes. At kung sakali man, pupwede, saan mababasa? Wala mabasa mga kaibigan na yung ama ay naging kordero. Yes. Dahil ang ama nga ang naganda ng katawan. Amen. Pastor. Yes. Pinapahayag yan mga kaibigan. Sabi ni Pablo, hain at andog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay nihandam. Yes. Inihanda ng ama yung katawan. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. So yung katawan na inihanda ng ama, ito po yung kordero. Sa pamamagitan ng dugong ito, ay matubos po ang ating mga kasalanan. Yes. Ito yung anak, Pastor. Amen. No? Yes. Kaya, maliwanag, paano magiging kordero yung ama kung yung ama, siya ang naghandog ng katawan? Yes. Tama ang tanong ninyo, no? Paano? Tulad na sinabi ninyo, 2 talata ni Juan. Si Juan po ay may revelasyon. No? Bilang mga apostolik, sinusundan natin ang mga sulat ng mga apostol. Si Juan ang nag-reveal. At pagdating sa revelation, mga kapatid, sa 5:1, ito ang revelation na kung gagawin mo ama ang kordero, napaka-mapanganib, no? Napaka-delikado ng kaligtasan, no? Lalo na sa mga nakikinig. No? Pakinggan ninyo, kayo humusga, isang senaryo, 5, patuloy ang basa, Brother Aljon. At nakita ko sa kanang kamay yaong nakaupo sa luklukan, Yes. ang isang aklat na may sulat sa loob at labas, na tinatakang mahigpit ng 7 katak. At nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sino karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino mang sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Yes. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Juda. Sino yan? Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, Yes.
at sa gitna ng matatanda ang isang kordero. Yung ama ba yan, Brother Aljon? Hindi ito ay kordero. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga paliwanag na tila bagay, no? Hindi po ang usapin dito spiritual. No, kami sa ngalan ng pagdepensa sa aming mga kaluluwa at sa mga membro namin, nagbabasa din po tayo ng Biblia, no? Kaya ang kordero napakahalaga. Siya ang magbubukas ng aklat. Dahil nakasalalay sa kanyang dugo ang kaligtasan. Sige, tuloy. Na nakatayo na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay yaong nakaupo sa luklukan. So lumapit siya, Brother Aljon. Okay, tuloy. At magkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na bawat isa'y may palma at mga mangkok na ginto na puno ng kamang niyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat. Sabi roon sa kordero. Yes, amen. At magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay. Ang ama ba pinatay o ang kordero? Yon, maliwanag ito. Ang pinatay ay yung kordero. Yes, no? Ay, nababasa naman po yan, mga kapatid. Tuloy. Ikaw ay pinatay, sabi sa kordero, at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao. Kita mo? Sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So maliwanag ito, Pastor. Yes. Na ang pahayag ni Juan, nakita ko ang kordero. Yes. No, nang lumapit sa kanya si Jesus, sabi ng mga kaibigan ni Juan, nakita ko ang kordero na siyang nag-aalis ng kasalanan sa mundo. So maliwanag, mga kaibigan, na yung kordero po ang pinatay. Yes. Hindi mo naman pumapatay yung ama, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Sino ba yung kordero na ito na pinatay? Maliwanag, nang nakita ito ni Juan, yes. Ulitin po natin sa aklat ng 1:29 ng Juan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus. Yes. Ang nakita pala ni Juan si Jesus. Hindi naman yung ama eh. Yes. Na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Si Jesus pala, mga kaibigan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Yes. So maliwanag na ang pinatay, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang kordero, at ito po ay pumapatungkol kay Jesus. Yes, amen. At matagal mo nang tinatalakay, Brother Aljon, narinig ko sa iyo minsan, na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ay natubos tayong lahat. Okay. Siya ang nagtubos sa iglesia. Siya ang nagtubos sa ating lahat. Di ba sa pangalawang Pedro, mababasa natin yon. Pinapatunayan ni Juan, ni Peter, mga kapatid, kung apostolik ka, sundan mo sila. No? Ang mga sulat na ito, sundan natin sila. Wala kami sariling pahayag. Kung di nasusulat po yan, sige, basa. Sino ang tumubos sa iglesia? Ang ama o ang anak? Sige, basa. Sa unang Pedro 3:18, pakinggan po natin. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, yes, ngunit binuhay sa Espiritu. Paliwanag ito, mga kaibigan. Yes, hallelujah. Na itong si Kristo, mga kaibigan, siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Thank you, Lord. Maliwanag po, mga kaibigan, na yung Kristo, mga kaibigan, na siyang si Jesus, na ito rin ang kordero, mga kaibigan, ito po ang pinatay. Jesus. Hallelujah. Hindi mo bumabapatay yung ama, sapagkat yung ama ay wala po itong kamatayan. Hallelujah. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Hindi mo mapapatay yung espiritu. Hindi mo nga mahawakan yung espiritu, patayin mo pa kaya. Yes. Kaya, maliwanag, mga kaibigan at mga kapatid, meron pong anak. Yung anak po, mga kaibigan, ang nagbigay ng kanyang buhay, yes, sa sanlibutan, mga kaibigan. Sino ang nagbigay? Yes. Kasi ibinigay ng anak yung kanyang buhay. Pakinggan yung, mga kaibigan, sa aklat ng 1 sa 3, tignan po natin, at ang bersikulo po ay 16, ay ganito. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Yes.
at narapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Natutukoy nila na ibinigay na yung buhay dito. Yes. Ito raw ay tumutukoy sa Ama, mga kaibigan. Mali po yun, mga kaibigan. Yung nagbigay ng buhay dito, mga kaibigan, ito po ay tumutukoy sa Anak. Yes. Ano po ang katunayan? Pakinggan nyo po sa aklat ng Roma. Yes. Sa Kapitulo 8, ano ang pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan? Ang anak ba, ang ama ba ang nagbigay ng buhay? O yung anak, mga kaibigan? Tingnan po natin dito po sa aklat ng Roma. Ito po ang sabi, mga kaibigan, sa Roma 8 at ang versikulo po ay 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman ibibigay sa atin na walang bayad? Hindi ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay. Ibinigay pala, pastor, yung kanyang anak. Yes, amen. Sabi diyan, mga kaibigan, sabi ni Pablo na hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Paano pa kaya yung mga bagay na hindi niya maibibigay sa atin? Yes. Yung kanyang anak nga, so maliwanag, mga kaibigan, yung anak na kanyang ibinigay, yung anak na ito, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Yes. Hallelujah. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Para tayo po ay mabuhay, mga kaibigan. Kasi yung salitang buhay dito, mga kaibigan, sa Greek ay zoe. Yes. Ang kahulugan, mga kaibigan, ng zoe, that is the eternal life. Yung eternal life na ibinigay ng Ama sa anak, mga kaibigan, ito po'y mapapasa atin kung tayo po'y sasampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Yes, amen. Mababasa naman yan. At mga kapatid. Hallelujah. So maliwanag po yan, mga kaibigan. So, kaya, mapapansin po natin, mga kaibigan, ang kanilang paliwanag. Yes. Yung Ama, siya rin yung anak. Hallelujah. So, wala naman silang mailitaw kundi pamimilusupok, no? Kaya nga, sabi ng ating kaibigan na Pastor Taume, yung anak, yung ama yung sinibat, tapos yung anak yung namatay. Hallelujah. Ay parang mga kaibigan, parang hindi ata maganda, mga kaibigan, no? Yung anak, yung ama yung sinibat, pero yung anak yung namatay. Yung po ang nangyayari, mga kaibigan, at ngayon, si Kristo ba, mga kaibigan, kasi ang tanong ko sa kanya, yes. Sabi niya kasi, mga kaibigan, si Jesus daw, o si Kristo raw, ang Diyos at Ama. Libang kay Kristo ay wala ng Diyos at Ama. Kaya ang tanong ko, mga kaibigan, si Kristo ba may Diyos at Ama ba o wala? Okay. Tingnan natin, mga kaibigan, si Kristo ba may Diyos at Ama ba siya o wala? Painggan nyo, mga kaibigan. So, hindi niya sinasagot. Kasi, mga kaibigan, kasi kung sasagutin niya na si Kristo ay may Diyos at Ama, magiging dalawa ang Diyos at Ama. So ang mali pa, hindi na sinasagot. Mali pa raw ang tanong. Yun po, mga kaibigan. So, alam mo, mga kaibigan, kasi ang stand mo ay si Kristo ang Diyos at Ama. Kaya kinaklarify ko sa kanya. Yes, amen. Na kung si Kristo ang Diyos Ama, ang aking tanong, mga kaibigan, si Kristo ba ay merong Diyos at Ama? Dahil sabi mo, si Kristo ay Diyos at Ama. No? At saka mali din, Brother Aljon, na sa larangan ng debate, no, ikaw ang tuturuan niya kung ano ang itatanong mo. Hindi pwede yung, mga kaibigan. Kasi nga, ang obligasyon ko ay magtanong. Yes. Obligasyon mo naman, sumagot doon sa aking katanungan. Kung wala ka talagang itinatago na mali sa iyong doktrina, sumagot ka. Saka ang question, Pastor, simple lang. Yes. Yung question, mga kaibigan, that is the categorical question. Yes. Meron ba o wala? Pagka yung categorical question, hindi yun naghahanap ng paliwanag. Yes, amen. O hindi lang. Kasi pagkatapos mong sagot na meron na naman akong ibang tanong. Yes. Para mga kaibigan at mga kapatid, ma-justify natin yung kanyang sasabihin na tama ba talaga. Yes, amen. At saka ang bigat ng pagpapaliwanag nasa kanya. Kaya kailangan paliwanag niya na si Kristo talaga, wala siyang Ama. Yes. Dahil ang pinaniniwala niya, si Kristo mismo ang Ama at ang Diyos. Kaya ang question ko, mga kaibigan, kung si Kristo ang Diyos at Ama, sino yung Diyos at Ama? Naaakitan niya ron. Yes, amen. Sa 20:17 ng 1. Yes. Mainam pa. Yun na lang ang sagot natin. Kasi kung hindi niya sinasagot, Biblia sumasagot, mga kapatid. Maigi, mga kaibigan, mula po sa aklat ng 1, sa 20 at ang versikulo po ay 17. Ano ang pahayag
ng banal na kasulatan ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sabi niya kay Maria, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Lalabas kung si Kristo yung Diyos at Ama, ilalabas yung Ama may kapatid. Pinagari niya. May kapatid. Kung may kapatid yung Ama, Diyos yung Ama, naturalmente yung kapatid niya, Diyos din. Hallelujah. Hindi naman pwede magkapatid tayo, tao ka, tapos yung Ama, Diyos. Mga kaibigan, no? May Diyos. Sabi niya, pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kung siya yung Ama, siya rin yung Diyos, bakit pa siya aakyat doon sa Ama? At saka ang Diyos ba, kailan nyo nabasa na ang Diyos tinawag niyang mga kapatid ang tao? No, yun mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya maliwanag ngayon po mga kaibigan, meron siyang Diyos at Ama. Yung kanya bang Diyos at Ama, mas daila ba sa kanya o hindi? Pakinggan nyo sa 14:28 ng 1. Mas daila nga sa kanya eh. Yes. Kasi nga, Diyos at Ama niya yun. Kaya daila talaga yun. Pakinggan nyo. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ko sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig kayo mga galak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong daila kaysa sa akin. Yes. Siya pala yung Ama, bakit yung Ama mas daila pa sa kanya? Ay, bakit pag gumamit ng salitang mas dakila kung walang komparison? May pagkukumpara mga kaibigan, Hallelujah. no? Sabi niya, my Father is greater than I. Hallelujah. Mas daila ngayon. Mas mataas ba yung sinugo doon sa nagsugo? Pakinggan nyo. Sa 13:16 ng 1, pakinggan nyo mga kaibigan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sino ba ang nagsugo sa ating Panginoong Kristo? Yes, amen. Na ito ay mas dakila pa sa kanya mga kaibigan. May nagsugo pa kay Kristo? Painggan nyo kung may nagsugo sa kanya. Yung sabi niya, yung hindi mas daila ang sinugo doon sa nagsugo. Yes. Sino ba yung nagsugo kay Kristo na mas daila sa kanya? 8:42 ng 1. Pakinggan nyo mga kaibigan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako nabarito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Kaya mas daila talaga yung Ama mga kaibigan, kasi yung Ama, sinugo siya. Yes, amen. At maliban sa salitang pagkasugo, ang anak talaga, Brother Aljon, pinadakila ng Ama. May nagpadakila sa kanya. 2:9 ng Pilipos. Nga natin mga kaibigan. No? Kaya kung gagawin natin itong halo-halo, sarswila, at yung kaisipan ninyo ay i-inject ninyo sa Biblia, ay mga kapatid, hindi po pwede yan. Lahat po tayo nag-aaral ng Biblia. Sige, basa. 2:6, tignan niyo po ng Pilipos. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito't nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa anyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakilan ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit, at nangasa ibabaw ng lupa, at nangasa ilalim ng lupa. Hallelujah. Binigyan ito ng pangalan mga kaibigan, yes. no? At pinadakila. Pinadakila. At yan din ang pastor, ang pahayag sa Aklat ng Gawa. Yes. Tingnan po natin sa Aklat ng Gawa. Sa 5, ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Sa 5:31 ay ganito. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay, yes, upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Eh siya pala pastor, ginawang prinsipe at tagapagligtas. Thank you, Lord. Yun ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Kristo, nababasa. At ito mga kaibigan, ito po'y pahayag ng mga apostol. Yes. Eh hindi pwedeng magkamali ang mga apostol, sapagkat ang mga apostol, mga kaibigan, sila po ang mga saksi, mga kaibigan, tungkol sa ating Panginoong Kristo. Basahin natin na yung mga apostol, sila ang mga saksi. Pakinggan niyo po sa aklat ng Gawa sa 10 at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 40. Ito po ang sabi, ay ganito. Sa 40, siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom ng asalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Eh sino ba yung mga kasalo ng Panginoon pagkatapos siya na mabuhay sa mga patay? Nasabi nila sila ang mga saksi. Ito po ay pumapatungkol, mga kaibigan, sa mga apostol. Yes. Amen. O, tingnan natin ng isa pang talata. Hallelujah. Sa Gawa 1 at ang bersikulo po ay 2. Hanggang sa araw natanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Yes. So, maliwanag ito. Hallelujah. Na mga apostol, mga hinirang ito, mga kaibigan. Amen. Na maging mga saksi, mga kaibigan. Sino ang magpapatotoo? Kung sabihin ng mga apostol, si Jesucristo anak ng Diyos, mali ba yun? Hallelujah. Eh nasa Biblia yun, mga kaibigan. Yes, amen. Wala nga kayong mabasa sa Bible na si Jesus yung ama, letra por letra. Yes. No? Verbatim, wala kang mabasa na si Jesus siya ang ama. Kundi ang si Jesus, mga kaibigan, may pinakikilala siyang ama. At yung pinakikilalang ama at Diyos ni Kristo, ito yung pinupuri ni Pablo. Yes, Efeso amen. 1:3, pakinggan nyo. Yes. Sabi doon, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Sa 17. Tingnan natin, mga kaibigan, sa 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, may Diyos palang Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yes. Amen. Yung Ama at Diyos niya ba, napamatayan? Hindi namamatay yung mga kaibigan, no? Immortal itong Kanyang Diyos na pinakikilala. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Hallelujah. Meron palang Diyos at Ama, Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo o yung anak ay siya rin yung ama, bakit yung anak susuko doon sa ama? No? Mas mainam, sagutin nila yan. No? Bakit susuko yung ama? Doon sa unang Korinto 15 at ang versikulo 24 hanggang 28, kung yung ama ay siya rin yung anak, bakit yung anak, pagdating ng wakas, ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa ama? Yes. At kung ang tanong kasi, mga kapatid, legal naman o tama naman ang tanong, kanino sa susuko? Yun ang maganda, mga kaibigan. Diba? So, kanino susuko yung anak, mga kaibigan? Kasi sabi doon ang lahat ng kapamalaan ay binigay sa anak. Yes. Mga kaibigan, pasusukuin sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. At ang kauli-uli ang lilipunin ay ang kamatayan. At pagkatapos nito, mga kaibigan, sabi doon, kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa kanya, kung magagayoy, ang anak rin ay susuko naman doon sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Kung upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yes. Amen. Kanino susuko yung anak? Susuko yung anak doon sa tunay na Diyos. Mga kaibigan, walang iba kundi ang Ama. At sinundan ni Pablo na ang Ama ang tunay na Diyos. Maigi, mga kaibigan, na basahin natin na yung tunay na Diyos, walang iba kundi yung Ama. Unang Korinto 8:6, pakinggan nyo. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Sino yon? Ang Ama. Hindi mo na pwede dagdagan yung salitang may isang Diyos lamang. Ang Ama, anak? Ang Ama. Hindi mo na pwede dagdagan na may isang Diyos lamang. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Hindi po yan, mga kaibigan. Ang paniniwala po ni Pablo na yung iisang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama. So, kung baga sa chain of command, sa 11.3, sinabi ulit ni Pablo yan. Mga kaibigan, no? Sa unang Korinto.
Datapwat, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Yes. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Siya mo? Meron palang nangungulo kay Kristo kung si Kristo na yung Diyos at Ama, bakit meron pang nangungulo kay Kristo? Napakarami mong talatang kailangan nilang idepensa, Brother Aljon. Opo, mga kaibigan at Hallelujah. mga kapatid, no? Kaya, maliwanag na yung Ama ba ay siya rin ba yung anak? O, tignan natin. Kasi, bakit yung Ama, pwede niya isugo yung anak? Bakit yung anak hindi niya pwede isugo yung Ama? Yes. At wala siyang magagawa kung hindi ang Ama, no? Kung iisa sila, dapat pwede isugo ng anak yung Ama. Yes, vice versa. Pero wala kayong mabasa sa banal na kasulatan na sinugo ng anak yung Ama. Kundi ang laging sinusugo, mga kaibigan, ay walang iba kundi yung anak. Yes. At mabasa natin, mga kaibigan, yung Espiritu Santo sinusugo rin. Yes. Yung anak sinusugo. Pero yung Ama, wala kayong mabasa sa Biblia na yung Ama po, mga kaibigan, ay sinugo. Bakit hindi sinugo yung Ama? Pakinggan nyo. Sa aklat ng 1 sa 10 at ang bersikulo po ay 29. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ay ganito. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Kita mo? At hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Di ba mas daila yung Ama sa anak? Yes. And also, mga kaibigan, mas daila ang Ama sa Espiritu Santo. Halimbawa ako, Brother Aljon, yung argument mo talagang na-feed na yung ating mga kababayan at lahat ng ating mga kapatid na nakakarinig. Kung ang anak siya din ng Ama, pwede bang basahin mo yung 5:19 ng John? Paano mo ito mapapaliwanag? Sige. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Tandaan nyo, mga kapatid, ang ating topic, ang Ama daw, siya din ng anak. O ang anak, siya din ng Ama. Ngayon, pag binasa mo ito, tingnan ninyo. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makaagawa ang anak. Tamo? Sorry. Ng kanaman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin ang ginagawa ng anak sa lending paraan. So yung anak daw ay hindi makakagawa sa kanyang sarili. Ngayon, mga kaibigan, kung ang Ama ay hindi makakagawa sa kanyang sarili, yung anak, hindi siya makakagawa sa kanyang sarili, sino ang gumagawa sa anak? Yung Ama. Mapakinggan nyo, mga kaibigan, kung sino. 14 ng 1. Painggan po natin, sino gumagawa? Yun ang ayaw basahin. Hindi ka pagana ng pagtaya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Ang masaltang aking sasalta sa iyo, sa inyo ay hindi ko sinasalta sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kita mo? Yung Ama pala yung gumagawa, mga kaibigan, ng kanyang mga gawa, yung Amang tumatahan sa anak. Yes. Yun ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya nga, ang sabi ni Kristo, Pastor, dito pa rin. Okay. Sa 10:32 ng 1, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama. Hindi galing sa Kanya. Yes. Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang niyon ang ibinabato ninyo sa akin. Yes. Maliwanag ang pahayag, mga kaibigan, ng ating Panginoon Kristo. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama na pinakita ko sa inyo. Hindi nga sabi na nagmula sa akin. Yes. Kundi mula sa Ama. Ito rin ba ang pagpapahayag ng mga apostol doon sa Book of Acts? Yes. Pakinggan nyo sa 2:22 ng gawa. Tingnan nyo, mga kaibigan. May gumagawa talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi yung Amang tumatahan sa Kanya. Pakinggan nyo. Kayong mga lalaking taga-Israel, Yes. o pati mga taga-Jerusalem, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo, sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ng nalalaman. Ngayon, mga kaibigan, ang tanong dyan, ganito. Kung yung Ama ang nagkatawang tao, bakit yung Ama tumatahan pa roon sa katawang tao? Yes. Amen. Sabi ni Kristo, mga kaibigan,
ang ama ay tumatahan sa akin. Siya na pala yung amang nagkatawang tao. Bakit kailangan palang ama tumahan sa kanya? Nagkatawang tao na pala. Yes, at ang worst pa, siya na pala ang ama na nagkatawang tao, tapos dual pa siya. Yun ang problema mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya ang pahayag nila, ang ama ay nagkatawang tao kasi yung tinutukoy doon sa John 1:14 at nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kanyang kalwat. So mga kaibigan, ang nagkatawang tao mga kaibigan, yung berbo. Yes, amen. Ngayon mga kaibigan, yung nagkatawang tao yung berbo, paano nagkatawang tao yung berbo mga kaibigan? Ipinaghanda siya ng isang katawan. Amen. Saan galing yung katawan na inihanda? 13:23 ng Gawa. Pakinggan nyo, saan galing yung katawang inihanda? Saan ba galing yun? Pakinggan nyo ang pahayag ng ating mga apostol sa 13:23 ng Gawa. Ano ang sabi? Sabinhi ng taong ito'y tumutukoy kay David. Yes. Ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Galing pala ito, sabihin ni David. Yes, amen. Yung katawang taong inihanda. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Paano sasabihin ninyo? Yan yung ama. Galing yung katawang tao pala. Galing pala yun sabihin ni David. Yes. Kaya nga si Kristo, tinatawag siyang anak ni David. 1:3 ng Roma. Pakinggan nyo. Tungkol sa kanyang anak. Sino yung tungkol sa kanyang anak? May anak to May ama. Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Saan daw ipinanganak yung kanyang anak? Sa binhi ni David. Maliwanag po yan. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan na sa mamagitan ng pagkabuhay na maguli at sa mga patay sa makatitbagay si Yesu Kristo na Panginoon natin. Yes. Ito pala, Pastor. Amen. Yung inihandang katawan na ito, galing ito sa binhi ni David. Yan ang tutulan ninyo, talata, mga kaibigan. Ginagawa ng mga oneness Yes. Yung ama raw, naging anak Oo. At nagkaroon ng lineage. Yung nagiging problema, mga kaibigan. Kung yung ama ay naging anak, sino pa yung amang tinitingala niya sa langit? Hallelujah. Po, nagiging problema, mga kaibigan at mga kapatid. Ama niya ba sarili niya? Hindi pwede yun, mga kaibigan. Hindi niya pwede maging ama yung kanyang sarili. Hallelujah. Diyan na pumapasok yung duwan ni Diyos. Kasi ang ano nila, 1 Timothy 3:16. Tignan natin mga kaibigan. Imbestigahan natin yung 1 Timothy 3:16 na pinagmamalaki ng mga oneness na ito. Sabi dyan, sa English, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justifying the spirit, sins of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Ito yung gagawin ko niya. God was manifest in the flesh. Yes. Tagalog, Diyos na nahayag sa laman. Yes. Tama po yan. Ang Diyos nahayag sa laman, pero yung laman, hindi siya yung Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaninong laman nahayag ang Diyos? Yes. Colossus 2:9, pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Sapagkat sa Kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kanino nanahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos? Sa Ama o sa Anak? Sa Kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yes. Inahayag pala yung isang Diyos na ito sa laman ng Panginoong Jesucristo. Yung Ama pala yung nagkatawang tao. Yes. Bakit kailangan pang tumahan ng Ama doon sa katawang tao? Yes, amen. At saka yung sinasabi mo, Brother Adjon, at ang argumento nila na ang Ama ang nagkatawang tao, kung babasahin mo mga kapatid, nakita ng mga anghel ang nagkatawang tao. Sino ba ito? Doon sa 1:14, magkaparalel ba sila, Brother Adjon? Opo mga kaibigan. Ano ba ang nakita ng mga anghel? Maigi mga kaibigan, no? Ang nakita ba ng mga anghel yung Ama o yung buhay? Kung makita mo ang Ama, napakarami, mamaya mga kapatid, napakarami pong alalabagin niyan. Sige. Maigi, no? Sa unang 1:1, pakinggan niyo mga kaibigan. Yaong buwas sa pasimula, ito'y tumutukoy sa berbo. Yes, amen. Yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa satanang buhay. Sabi diyan, yaong buwas sa pasimula. Yes. Yung galing daw sa pasimula, kanilang narinig,
kanilang nakita, kanilang namasdan at nahipo. Amen. Tungkol sa salita ng buhay. Tuloy. At ang buhay ay nahayag. Yung buhay pa rin nahayag eh. Yes. Mga kaibigan eh. Hindi yung Ama ang nahayag, yung buhay. At aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama Thank you, Lord. na sa atin ay nahayag. Ano ang nahayag? Yung buhay o yung Ama? Sino ba itong buhay na ito na nahayag? Pakinggan nyo sa 1:1 mga kaibigan. Hanggang 14. Hanggang 4. Hallelujah. Nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo'y sumasa Diyos, at ang berbo'y Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya, at animang sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya sa 4. Nasa Kanya ang buhay. Ito yung nahayag, yung buhay. Yes. Amen. Yung buhay nasa berbo. Hallelujah. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At Yes. nahayag pala yung buhay eh. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya itanong mo sa 14. Tingnan mo, ano ang nakita? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. So ano ang nakita? Kaluwalhatian ng Ama, mga kaibigan. Kaya maliwanag po mga kaibigan. Ano ang nahayag, sabi ni Juan? Yung buhay ay nahayag. Yes. Nagbuwat sa pasimula yon. At yung buhay na ito mga kaibigan, ito po ay nasa berbo. Amen. Kaya nga sabi sa John 1:3, at ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, alimang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yung berbo, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya pag sumampalataya ka ron sa nagkatawang tao na nasa Kanya ang buhay, pag sumampalataya ka sa pangalan niya, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Yan po Hallelujah. yan mga kaibigan. Kaya, yung tunay na Diyos at yung buhay na walang hanggan, nasa Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. Nasa Kanya ang buhay. Kaya nga sa John 5:26, kung paano ang Ama ay may buhay. Yes. Sa Greek, zoe. Gayon din yung anak, pinagkalooban niya rin na magkaroon ng buhay. May zoe rin yung anak, yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na ito mga kaibigan, pag sumampalataya ka ron sa Diyos na nagsugo sa Kanya, makakamit mo yung buhay na walang hanggan na nasa anak. Yes. Ganun po yan mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Nasa, ano ang nahayag? Yung buhay. Nasaan yung buhay? Yun po ay nasa berbo. Nasa Kanya ang buhay. Yung buhay na yun, yung aming nakita, narinig, ibinabalita namin sa inyo. Ang nahayag ba yung Ama o yung buhay? O, yun ang sagutin ninyo. Yes. Hallelujah. Ayun po yan sa panalangin. Isa pang dagdag na talata, tanungin natin ang anak, sino ang nahayag? Yung buhay o yung Ama? 5:37, sa Juan pa rin. Kung nahayag ang Ama, na kagaya nung narinig ko sa inyong debate na ang Ama nakita, tahasan po yan. Pero ang anak, tanungin natin, basa. At ang Amang nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Kita Ito mo? pala pastor no? Ano salitang kailanman? Kailanman kahit kailan talaga hindi nakita ito. Ito, sa mga nag-aaral ng Biblia. Nakapansin mo pastor, Yes. ito. Merong nagpatotoo sa Yes. anak Yes. kay Kristo. Sabi ni Kristo mga kaibigan, yung Amang nagsugo sa akin, siya ang nagpatotoo sa akin. Yes. Yung patotoo pala ni Kristo, galing pala yung sa Ama. Ano ang patotoo ng Ama na kay Kristo? Sabi niya mga kaibigan sa mga Hudyo, ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Yes. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Yung nagsugo pala kay Kristo na Ama, hindi nyo pala narinig ang kanyang tinig. Hindi nyo nakita ang kanyang anyo. Yes. Paano Hallelujah. sabihin, nakita raw? Anong magagawa mo, Brother Adrian, kung magpakita ang araw ba ang Diyos? Basahin natin sa 14:7 ng 1. Pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Ay ganito. Kung ako'y nakilala ninyo, Oh. ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buwat ngayon siya'y inyong makikita at siya'y inyong nakita. Tama naman yung talata mga kaibigan. Hallelujah. Nakikita yung Ama kay Kristo. Yes.
Sapagkat yung gawa ng Ama, mga kaibigan, na kay Kristo. Yes. Pero si Kristo, hindi siya yung Ama. Yes. Amen. Nakikita yung Ama kay Kristo dahil sa mga gawa. Pero si Kristo, hindi po siya yung Ama. Kaya nga sabi niya sa 10:32 ng 1, maraming mabubuting mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Yes. Alin sa mga gawang ito ang ibinabato ninyo sa akin. Bakit? Yung anak nga, hindi nga makakagawa sa kanyang sarili. Kundi yung amang tumatahan sa kanya, yun ang gumagawa sa kanya. Yes. Kaya nakikita kay Kristo yung gawa ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. So meron pa silang Brother Arjon, no? Napakahalaga nito. Gusto ko lang isingit ito. Kasi meron pa akong narinig na kapag hindi daw tayo sa sampalataya na si Kristo ang Ama, mamamatay daw tayo sa ating mga kasalanan. Ganun po ba ang nilalaman ng talata na binabanggit niya o may pandaraya? Ay, yun mga kaibigan. 8, ang binabanggit niya, 8 ng Juan 24. Maigi mga ibas, basahin po natin mga kaibigan. Kasi ang sabi dito, Yes. yung pagiging Kristo ni Jesus. Yes, amen. Dapat marinig ng ating mga kababayan para walang daya. Tumanda na tayo sa Biblia, dadayain nyo pa ba ang mga nakikinig? Mga kapatid, huwag po kayong mandaya. Totoo lang, magbasa kayo ng talata, huwag sa sarili nyong kuro-kuro. Kung totoo kayong apostolik, basahin nyo ang sulat ng mga apostol. At sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Oh. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, Yung Kristo pala tinutukoy ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kita mo? So tinatakot niya ang ating mga membro na hindi daw tayo maliligtas dahil hindi tayo sumasampalataya na ang Ama, na yun ang anak. Mga kapatid, saan doon sa talata? Saka ang gusto malaman ng mga Hudyo kay Yes. Jesus, kung siya ba ang Kristo. Yun talaga ang subject matter dyan. Kaya nga pinalilibutan si Jesus ng mga Hudyo upang Yes. tanongin siya, ikaw ba ang Kristo? Basahin natin mga kaibigan. Ito po ang sabi sa 10:22 ng 1. At niyaoy kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem. Nooy tagginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya sinabi, hanggang kailan mo pag-aalilanganin kami? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mong maliwanag sa amin. Yes. Ikalain nyo mga kaibigan, kapistahan doon sa Jerusalem. Aba, pinalimutan ng mga Hudyo si Kristo. Yes. Tinatanong, ikaw ba ang Kristo? Sabihin mong maliwanag sa amin. Kailan kami mag-aanilangan? So hindi sinasabi, ikaw ba ang Ama? Kundi inaalam ng mga Hudyo kung si Jesus ba ang Kristo. Kaya nga nasulat itong Book of John, Yes. para paniwalaan natin na si Jesus siyang Kristo. Yes, kung siya ang Kristo, Brother Aljon, ano bang kahulugan ng salitang Kristo? Yun, kasi mga kaibigan, yung Kristo kasi sa Greek ay Christos. Yes. Sa Hebrew, yan po ay Messiah. Na ang kahulugan po ay ang pinahiran. Yes, sino ang nagpahid sa kanya para maging Kristo? May nagpahid po sa kanya. Ay walang iba kundi ang Diyos ang nagpahid kay Kristo. Hallelujah. 10:38, mga kaibigan ng gawa. Tignan po So natin. pag-take note ng mga talata, mga kapatid, hindi po sa amin yan. At sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahiran ng Diyos, Kita mo? ng Espiritu Santo at ng Kapanginoon. May pinahid siya. Yes. Papansin natin mga kaibigan. Si Jesus ay pinahiran Ng Diyos. ng Diyos. Kung siya na ang Diyos, sino pa pahid sa kanya? Kaya siya pinahiran para ito'y maging Kristo kasi ginawa siyang Kristo Yes. at Panginoon itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. 2:36 ng gawa. Thank you, Lord. Buti na lang may Biblia. Kaya nga si Jesus mga kaibigan pinahiran upang maging Kristo at Panginoon. Ito, sabi nila, Yes. si Kristo ginawang Panginoon. Si Jesus ginawang Kristo Panginoon. Hindi dalawa ng Panginoon. Konklusyon nila yan. Ay, ang problema mga kaibigan. Nakalagay sa Efeso, isang Panginoon O porket ba si Kristo Panginoon? Yung Ama hindi na Panginoon. Ay basahin natin mga kaibigan. Yes. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 11. Tandaan po natin ang talata mga kaibigan at ang bersikulo po ay 25. Yes. Nang panahon yun ay sumagot si Jesus, di ba si Jesus ay Panginoon? At sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo o Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Yes. Kahit Panginoon pala si Kristo, ginawa siyang Panginoon. Yes. Yung Ama, kinikilala niyang Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Dalawa na ba ngayon ang Panginoon, mga kaibigan? Conclusion niyo yan, mga kaibigan. Hallelujah. Saan ba naging Panginoon si Kristo? Hallelujah. O, painggan niyo sa 17 ng 1, kung saan naging Panginoon
ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sa 17 at ang bersikulo po ay 2. Anong pahayag ng banal na kasulat ay ganito? Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Yes. Maliwanag kaya ginawa siyang Kristo kasi ang kahulugan kasi ng pangalang Jesus, yes, ang Panginoon ng kaligtasan. Amen. Kaya kung kumpletuhin natin mga kaibigan, Jesus Christ ang pinahiran ng Diyos na Panginoon ng kaligtasan. Yes. Ito po mga kaibigan ang buong kahulugan ng pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya nga ang lagay nila sa Panginoon ay Yahweh o kaya Jehovah. No? So maliwanag mga kaibigan na merong ama at merong anak. Hallelujah. Yung anak, sinugo ng ama upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Yes. Sinututulan ng mga oneness, yung anak. Yes. Alam nyo mga kaibigan, pagka kinahiya niyo yung anak, yan. ikakahiya rin kayo ng anak. Yes. Pakinggan yung mga kaibigan. Sa aklat ng Marcos 8:38. Pag kinahiya niyo yung anak, ikakahiya rin kayo ng anak pagdating ng araw. Tingnan nyo ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Ay ganito. Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing itong na mapangalunya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama, yes, na kasama ng banal na anghel. Hallelujah. Pagka kinahiya ninyo yung anak, pati yung kanyang salita ikinahiya ninyo mga kaibigan, ay ikakahiya rin kayo ng anak ng tao sa harapan ng kanyang ama. Yes. Kinakahiya nila yung anak eh. Amen. So Brother Arjo, mayroong nang kumahalagang tanong sa ating mga sumusubaybay. Sa iyong kaisipan, no, salamat, may apostolic back to the Bible na maaari nating suriin at maaari nating tanungin, no? Para kahit hindi man kayo aanib sa amin, basta't maiayos natin yung mga mali-mali. Huwag kayong mahiga na lang, mga kapatid. Sa mali na nagisnan mo mali, mamamatay kang mali. Hindi po, bubuksan natin yung Biblia. Maiayos pa natin ang mga pagkakamali. Tatanungin kita, Brother Aljon, naparito ba ang anak bilang ama o bilang laman o bilang anak ng Diyos? Ito mga kaibigan, kasi naparito yung anak pastor Yes. hindi siya bilang ama eh. Oh. Kasi mga kaibigan, kung ibabahayag ni Kristo na siya'y ama, kasi hindi siya naparito Yes. sa kanyang sarili, Yes. mga kaibigan, at sa ating mga... Ngayon, naparito ba si Kristo bilang ama? Wala kayong mabasa sa Bible na lahat ng mga apostol o alagad ng mga apostol na si Kristo tinawag na ama. Yes. Hallelujah. Kung naparito siyang ama at nagpakilala siyang ama, bakit walang sino man ang tumawag sa kanyang ama? Yes. Pinagbabawal pa nga ni Kristo na patawag ng ama. 23:9 ng Mateo, Yes, pakinggan niyo mga kaibigan. Pinagbabawal niya pa ang patawag ng ama, tapos patawag siya ng ama. Hindi siya ang unang lumabag. Pakinggan niyo. Sabi rito ganito, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Di ba si Kristo ay tao? Yes. Kung magpapatawag si Kristo na ama mga kaibigan sa mga tao, sabi niya ay ganito, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid baga siya na nasa langit. Ilan po yung ating ama? Yung ama ay nasa langit. Kung ang ating ama ay iisa, ano po tayo sa 8? Tatapwat kayo wag patawag na rabi sapagkat iisa ang yung guro at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya pala yung binasa mo kanina, aakyat siya sa kanyang ama at sabihin mo sa aking mga kapatid. Ang sino ba yung kanyang mga kapatid, Yes. mga kaibigan? Pakinggan nyo kung sino yung mga kanyang kapatid. Sabi niya kay Maria, Maria, wag mo kong hipuin. Sabihin mo sa aking mga alagad, makikita nila ako sa Galilea. Yes. Sa aking mga kapatid, sabihin mo, makikita nila ako sa Galilea. Sino ba yung mga pumunta sa Galilea na sinasabi niya, kanyang kapatid? Pakinggan nyo mga kaibigan sa aklat ng Mateo 28 at ang bersikulo po ay 10. Na magagayi sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot. Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at doon makikita nila ako. Sino ba itong mga kapatid niya? Pakinggan niyo mga kaibigan sa 16. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong matakot. Sabihin ninyo sa aking mga kapatid, makikita nila ako sa Galilea. Sa 16, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad
sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Yun. Yung kanya palang kapatid, ito pala yung kanyang mga alagad. Sapagkat ito'y pinahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo 2 at ang versikulo ay 12. Pakinggan nyo. At sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Kanino ba ipinakilala yung kanyang pangalan? Yes. Sa kanyang mga kapatid. O, pakinggan nyo mga, lagyan natin talata, no? Sa aklat po ng 1:17 at ang versikulo mga kaibigan ay 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa libutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Yes. Maliwalag po yan mga kaibigan. Ang pinakilala yung pangalan, doon unang-una sa mga apostol. Yes. Kasi sila ang inutusan doon. Yes. Sa Matthew 28:19, sabi doon, dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, sila'y inyong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yes. Maliwanag ang inutusan, mga apostol. Yes. Mga kaibigan, ipinahayag sa kanila yung pangalan, yung kanyang mga kapatid, ay tinutukoy po yung mga kaibigan, apostol. Galit sila pagka si Kristo, tinawag na kapatid. Sabi ni Pablo sa 8:29 ng Roma, upang siya'y maging panganay ng maraming magkakapatid. Yung panganay pala natin si Kristo. Hallelujah. Mga kaibigan, kasi si Kristo ang panganay ng lahat ng mga nilang. Colossus 1:15 mga kaibigan. Yes. Okay, Pastor? Yes, hindi. Baka ma-misinterpret ng marami. Binasa mo yung 28:19. Sinunod ng mga apostol. Iunutos sa mga apostol. Ang tanong ko, Brother Aljon, sinunod mo ba ang mga apostol? Yan, mga kaibigan. Kasi ang ating katunggali sa discussion, akala nga siguro, yung bautismo natin ay sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So ano bang bautismo mo? Sa pangalan, mga kaibigan, wala tayong problema kung sa pangalan, no? Yes. Doon tayo nagkakaproblema na yung anak, gawin mong Ama. Yes. No? O kaya yung Ama, gawin mong anak. Okay. Diyan tayo nagkakaproblema. Kasi hindi naman sasabihin ni Kristo, bautismo sa pangalan ng Ama at anak, kung wala ng anak, hindi niya nababanggitin yun. Yes. Kung talaga yung Ama siya rin yung anak, bakit niya binanggit ng magkakahiwa-hiwalay? Yes. Bautismo sa pangalan ng Ama, kung si Kristo pala yung Ama, dapat Ama na lang yung binanggit. Kasi siya rin pala yun eh. Yes. Hindi. Tignan yung mga may select eh. Ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Singular. Yes, ang pangalan. O may pangalan, name. Baptizing them in the name. Hindi sinabi in the names. Singular. Ano yung pangalan na ito, mga kaibigan? Na singular na ito, mga kaibigan. Tinupad ito ng mga apostol sa Gawa 2:38. Sinabi sa kanila ni Jesucristo, sabi na kanila ni Pedro, magsisi kayo, magbabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yes. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, ito kasi nagkakaroon ng problema. Yes. Bakit Jesus Christ? Sabi niyo si Jesus Christ, anak ng Diyos, hindi siya yung Ama. Mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, ang ipinanganak kasi Pastor, Yes. mga kaibigan, pakinggan po natin, sa aklat po ng Lucas 2:11, ano ba ang pinanganak? Sa 2:11 ng Lucas ay ganito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. Maliwanag na ang pinanganak, mga kaibigan, isang tagapagligtas, siya ang Kristo ang Panginoon. Yes. Ang ipinanganak, mga kaibigan, yung Kristo. Yes. Nang ipinanganak yung Kristo, mga kaibigan, binigyan siya ng pangalan. Anong pangalan yung ibinigay doon sa Kristong ipinanganak? Yes, marilag. Pakinggan nyo, mga kaibigan, sa aklat ng Hebreo Yes. 1 at ang versikulo 4. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanya. Ngayon, yung ipinanganak ng Kristo, Yes. sa bayan ni David, anong pangalan na ito, mga kaibigan? Mateo 1 at ang versikulo ay 21. Ay ganito, mga kaibigan. Umpisa natin, mga kaibigan, sa 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki. Ito, mga kaibigan, walang Yes. iba kundi yung Kristo, ipinanganak. At ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan
sa kanilang mga kasalanan. Ang ipinanganak pala mga kaibigan, yung Kristo. Yung Kristo, binigyan ng pangalang Jesus. Kaya nga mga kaibigan, nang nabuhay si Kristo na maguli sa mga patay, sabi roon sa Lucas, ipapangaral sa kanyang pangalan. Pakinggan yung mga kaibigan. Sa Lucas 24:46, sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. Sino ang nagbangon? Yung Kristo. Sa pangalan, ngayon tuloy, at ipapangaral sa kanyang pangalan. Kanino pangalan yun? Sa pangalan ng Kristo. Ipapangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa magbuwas sa Jerusalem. Yung Kristo pala, ipapangaral sa kanyang pangalan. Ano ba pangalan ng Kristo? Pinadakila siya ng Diyos. Binigyan siya ng lalong sa lahat ng pangalan. Yung pangalan pala ng Kristo, Jesus. Yung pangalan na yun, mga kaibigan. Kaya nga, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya pag lumuhod ka sa pangalan ni Jesus, mga kaibigan, maluluwalhati ang Diyos Ama pag pinahayag mo si Kristo siya'y Panginoon. Sapagkat yung pangalan Jesus, nandoon sa Kristo. Amen. Kaya nga lumuluhod sila kay Kristo Dahil doon sa pangalan na taglay ni Kristo, na walang iba kundi ang Jesus. Na yung pangalan Jesus na ito ay ibinigay. May nagbigay sa kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Ibinigay itong pangalan Jesus upang, mga kaibigan, tayo po ay magkamit ng walang hanggang buhay. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Yung Kristo, mga kaibigan, mula sa angkan ni David, na Kristo binigyan ng pangalan Jesus. Kaya tinatawag po siyang Jesus Christ. Kaya pag tinanggihan mo na si Jesus siyang Kristo, tinanggihan mo ang Ama, tinanggihan mo yung Anak, Antikristo. Mga kaibigan. Kaya nga, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. In-explain ba? Sa makatuwid, yung salitang sa makatuwid, parang maliwanagan yung tao. Sa makatuwid ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Pag tinanggihan mo pala yung Jesus, so saan talata yan? Baka na siyang Kristo, tinanggihan mo pala yung Ama at tinanggihan mo yung Anak. Kasi ito yung Kristo, yung Anak, yung pangalan Jesus, that is the name of the Father. Papasahin natin sa 2:22 ng unang 1. Para maliwanag. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo, ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Hindi nababanggitin ni Juan na sa makatuwid tumatanggi sa Ama at sa Anak, kung yung Jesus, mga kaibigan, hindi siya ang Kristo. Kasi pag sinabi yung Jesus, maraming Jesus sa Biblia, hindi naman ang Kristo. At kung babanggitin nyo naman Kristo, maraming Kristo, hindi si Jesus. Para makakilala nyo, ma-identify ninyo yung tunay na Kristo. Yung tunay na Kristo, yan po si Jesus. At yung tunay na Jesus, yan po ang Kristo. Kaya hindi mo pwede tanggihan si Jesus na siyang Kristo. Dahil pag tinanggi mo na si Jesus siyang Kristo, automatic, mga kaibigan, tumatanggi ka sa Ama at tumatanggi ka sa Ama. Kaya Jesus Christ, tinatanggap namin yung pangalan Jesus Christ, sapagkat, mga kaibigan, pag tinanggihan mo ang pangalan Jesus Christ, tinatanggihan mo yung Ama, tinatanggihan mo yung Anak. Pero hindi ibig sabihin na yung Ama, siya rin yung Anak sa kalagayan. Pero sa pangalan, nagkakasundo po tayo dyan, mga kaibigan. No? So, napakaliwanag. Hallelujah. So doon sa yung oras natin, nagmamadaling mainam, mga kapatid, gusto ko lang linawin pa, no? Isang paglilinaw na lang, Brother Aljon. Kung ang Ama, siya rin ang Anak, ano ba ang pagkakakilala mo sa Anak? Ay sa Ama? Ito, mga kaibigan, no? Kung ang Ama ay siya rin yung Anak. Kasi ang pagkakilala ko sa Anak, mga kaibigan, sa Ama, ang Ama po, mga kaibigan, ito po ay infinite God. Pag sinabing infinite, ito po ay walang bilang, walang counting, mga kaibigan. Siya ay mula sa walang pasimula. Makikita po natin yan sa aklat ng Awit, sa chapter 90 verse 1. Painggan po, mga kaibigan. Bago na ilabas ang mundo, o bago mo nilikha ang sanlibutan, at ikaw ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. 93 verse, tingnan natin, 93 verse 2, ang luklukan mo'y natatag ng una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Yung binasa mo, Brother Aljon, at yung pinaliwanag mo tungkol sa Ama,
Naging tao ba yan? Yung mga kaibigan yung ama na ito mga kaibigan, hindi pwede ito maging tao mga kaibigan. Yung ama na ito na mula sa walang pasimula. Kasi ang pahayag nila, Yes. walang imposible sa Diyos kung magkatawang tao daw. Yes. Yung po mga kaibigan, lalabag po yan Yes. sa kalikasan ng Diyos Yes. mga kaibigan. Painggan nyo sa aklat ng Santiago 1:17. Yes. Pwede ba magkatawang tao yung ama? Kasi sa Greek paralogy. Yes. Pag paralogy, wala siyang pabago-bago ng anyo. Yes. Pag titingnan nyo sa Greek, tingnan nyo sa 1:17. At ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwas sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagkabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Kasi sa aklat mga kaibigan, yung walang pagkabago, ito sa Greek ay paralogy. Yes. Pag sinabing paralogy, hindi po siya pabago-bago ng anyo. Yes. Mga kaibigan. Anyo o kalagayan. No? Pati kalagayan. Nanatili siyang espiritu. Yes. Ngayon mga kaibigan, kung ang ama ay nagbago siya Yes. ng kalagayan sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sino yung pinapasamba ni Kristo na espiritu? Yes. Nagkatawang tao na Yes, pala amen. yun. Amen. Lumalabas mga kaibigan, kung si Kristo yung ama, sa panahon na yun, Yes. walang sumasamba sa ama na espiritu. Yes. Dahil yung si Kristo na yung ama ng katawang tao. At yun ang tamang pagsamba. Ngayon mga kaibigan, tanong, yung ama ba na espiritu, Yes. pati ba si Kristo subject din sa pagsamba? Yes. O maigi basahin natin mga kaibigan. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Sa aklat ng 1:4, tingnan natin kung kasama si Kristo. Kaya nga nagbigay siya lugod sa Diyos at sa mga tao. Yes. Painggan nyo. Sa aklat ng 1:4 at ang bersikulo po ay 20. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalaman. Sabi ni Kristo, Yes. sinasamba namin. Yes. Hindi kasama si Kristo. Yes. Hallelujah. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ngayon, kung hindi sinasamba ni Kristo Yes. yung kanyang Diyos, paano siya makapagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao? Pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Sa aklat po ng Lucas, ano ang pahayag ni Dr. Lucas mga kaibigan? Yes. Tungkol po sa ating Panginoong Kristo. Nang siya po ay narito po sa lupa, ano ang sabi niya sa aklat ng Lucas 2 at versikulo 52? At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Yes. Ito pala si Kristo lumaki sa pagkarunungan at pangangatawan. Amen. Nagbibigay lugod pala si Jesus sa Diyos Yes. at sa mga tao. Yes. Paano ba nakakapagbigay lugod ang tao sa Diyos? Yes. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Si Kristo may pananampalataya rin eh. Yes, amen. Kaya nga sabi ni Pablo, tayo ay mamuhay sa pananampalataya ni Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. Glory to God. Ano ba pananampalataya ni Kristo? Iisa lang ang Diyos. Yes. Kaya nga, dinggin mo Israel, 12:29 ng Marcos. Dinggin mo Pangulo, ang ating Panginoon ay isang Panginoon. Kita mo? Yes. Dinggin mo Pangulo. May Panginoon din pala si Kristo eh. Yung Panginoon na iisang Panginoon ng Jerusalem, yun din ang Panginoon at Diyos ni Kristo. Yes, amen. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. So dahil napaliwanag mo yun, Padre Aljo, no? Nasagot mo yung tanong. Ngayon, para sa kaalaman ng marami ulit, mga kapatid, sa mga sumusubaybay, sa mga baguhan, ang Ama na tinutukoy mo hindi nagbabago, espiritu, walang kamatayan, no? Infinite ang sabi mo. Ngayon, ang anak na parito bilang laman, paano siya maging ama? Hindi. Kasi ang paliwanag nila na si Kristo raw ay Ama. Yes. Dahil wala na raw Ama liban kay Kristo. So ang Ama espiritu, at yun din ang pinapasamba niya. Sambahin mo ba si Kristo bilang flesh o laman o bilang espiritu? Alin ang tamang pagsamba? Kaya mga kaibigan, kasi ang sinasamba talaga mga Yes. kaibigan, espiritu. Yes, ituloy natin yung basa doon sa sinabi mo kanina. Maigi, basahin natin sa 1:4 at versikulo 23.
sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalaman, sinasamba namin ang nalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga udyo. Udyo pala Yes. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na manlalamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging manlalamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya isambay kinakailangan magsamba sa Espiritu at katotohanan. Papasin natin. Diba? Kung ang Diyos ay Espiritu, ang anak ba na paritong nasa laman? Opo, kaibigan, kasi pansinin mo, Pastor, sa verse 3. Yes. Tatapat dumarating ang oras at ngayon nga, Yes. nagsasalita si Kristo in the present time. Yes. At ngayon nga, si Kristo nasa lupa Yes. Sasambahin ng tunay ng mananamba ang Ama sa Espiritu at Kristo. Ngayon, sa panahon ba ni Kristo, sinasamba ba nila yung Ama sa Espiritu at katotohanan? Opo, sapagkat sabi niya, dumarating ang oras at ngayon nga. Yes. Si Kristo, habang nasa lupa pala, ang mga tao sumasamba sa Diyos na Espiritu at katotohanan. Amen. Paano naman si Kristo? Hindi siya Espiritu. Yes. Mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. O yan ang nagiging problema, mga kaibigan. So kasi kung sisambahin mo ang laman at naparito ang anak nasa laman, mayroon kasing babala Biblia sa pangalawang Juan 1:7 para sa ating kaalaman, mga kapatid. Aralin natin ito. Pwede ba natin basahin yung Brother Aljon? Napakamapanganib po kasi na yung anak na laman, gawin mong Ama na Espiritu at yun ang pinapasamba. Saka ito, Pastor, ganito bago natin basahin yan. Yes. Hindi naman purpose na naparito yung anak, hindi naparito yung anak para sambahin. Yes. Hindi naparito yung anak na naging laman Yes. para yung laman sambahin. Yes. Hindi na purpose Yes. Ang purpose, mga kaibigan, kaya yung anak ay nag-anyong lamang sa langit. Yes. Upang dubusin tayo sa mga kasalanan. Yes. Hindi purpose na sambahin yung laman. Yes. Painggan nyo sa ikalawang Yes. Juan 1 at ang bersikulo ay 7. Yes. Painggan po natin. Sapagkat maraming magdaraya nang nagsilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Kita mo? Ayaw nila tanggapin si Jesucristo naparitong nasa laman. Ang anak laman yan Ang Ama, Espiritu yan. Gagawin niyo bang Espiritu ang anak at ipasamba sa mga tao? Kasi naparitong nasa. Kaya ang tanong yan sino ba yung sinasamba? Yes. Yung laman o yung amang tumatahang kay Kristo na Yes. Espiritu? Hallelujah. Yun ang sinasamba At yung pangalan na taglay niya. Mga kaibigan, kasi sa pangalan ni Jesus, Yes. lahat ng tuod ay luluhod Oh. sa pangalan ni Jesus, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Hindi naman natin pwede sambahin yung tao yung laman Yes. mga kaibigan. So, ang pwede nating sambahin, mga kaibigan, at kasi sabi ni Kristo, kasi magiging dilema raw sa atin. Yes. Kaya sabi ni Kristo, Oh. na ang pumupuri sa Ama, Yes. ay sa anak, ay pumupuri sa Ama. Yes. Ang sumasamba sa anak, sabi nila, sumasamba sa Ama, mga kaibigan, mga kapatid. Kung sambahin mo yung Ama, dahil yung anak, dahil yung pangalan ng Ama nasa kanya, Yes. walang problema yun, Yes. mga kaibigan. Amen. Pero, kung sasambahin mo yung Ama bilang tao, Yes. yun ang problema. Bakit? Naparito kasi siyang nasa laman Yes. Ginagawa ng mga oneness, naparitong Diyos. O kaya naparitong Espiritu. Wala naman mababasang ganon. Naparitong nasa laman Kaya pag pinapahayag natin na si Jesucristo ay naparitong nasa laman, tayo ay sa Diyos. Babasahin natin, mga kaibigan. Maganda may ebidensya Hallelujah. Pag pinapahayag ba namin si Jesucristo ay naparitong sa laman, sa Diyos ba kami o Antikristo kami? Pakinggan nyo. Sa 4:1 ng 1. Ito sabi. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Kita mo? Thank you, Lord. Pag naniniwala ka pala na si Jesucristo ay naparitong nasa laman, sa Diyos ka. At ang mga apostol. Sino yun? Pakinggan nyo sa unang 1:4-15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Yes. Amen. Anak yun yung laman Kaya, pag pinahayag nyo si Jesus ay anak ng Diyos, kayo po sa Diyos. Iba pinapahayag nila, si Jesus yung Ama. Lalabas, mga kaibigan, binaypas ni Jesus yung Ama niya. Ama na, may pinakikilala siyang Ama, tapos pakikilala siyang Ama rin. Ilan na ang Ama ninyo? 2 Gs ng Malakay.
Sabi roon mga kaibigan, wala baga tayong lahat na isang ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Aba, sabi nila si Kristo raw, yung Diyos at Ama. Tapos si Kristo na Diyos at Ama, meron bang Diyos at Ama? Eh lalabas, dalawang Diyos na, dalawang Ama. Yes. Eh sabi ni Malakay, meron lamang isang Ama Yes. at isang Diyos na lumalang sa atin. Walang iba, kundi ang Diyos Ama na lumalang sa atin sa pamamagitan, mga kaibigan, ng kanyang salita o verbo. Liwanag po yan, mga kaibigan. Okay, so overtime na tayo, Pastor. No? Yes, amen. Bigyan natin ang uling pananalita, ating Pastor Jeff. So salamat sa Diyos mga kapatid, salamat sa Apostolic Back to the Bible. Naman ang kalooban ng Diyos mga kapatid ay ito yung aralan lamang. At naniniwala po kami mga kapatid na pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi po nasasayang ang ating mga panahon, ang ating mga oras. Banal ang kanyang mga salita at may espiritu siyang tagapatnubay hindi lamang sa mga bumabasa ng Biblia kundi sa mga nagsusuri mga kapatid. No? Ang hangad namin, no, dumami ang makakaalam ng katotohanan. At yung katotohanan ay makukuha natin yan sa mga pag-aaral o sa aralan. Mga kapatid, sinabi ni Pablo na ang espiritual na mga bagay ay inihahambing niya sa mga espiritual. Ang Biblia ay isang kumplitong aklat na hindi na nangangailangan ng kung ano paman. Kaya naniniwala po kami, no, kaya kami po ay tinatawag ng mga apostolic believer at monotheism, one God believer. Salamat sa Diyos. So, salamat mga kaibigan at sa ating mga kapatid at pasalamat din tayo sa ating mga kaibigan at sa ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Bigyan po natin ng panahon mga kaibigan yung pag-aaral ng Biblia. Yes. Meron bang Ama? Tama ba yung sinasabi namin? Biblical ba yung sinasabi namin? Imbestigahan niyo po mga kaibigan kung nakasulat ba yung aming sinasabi. Meron ba kami sariling interpretasyon o binabasa lang namin yung nakasulat sa Biblia? Ang pahayag ng Biblia. Kung maliman kami, mga kaibigan, sa aming pagpapaliwanag, wag niyo po isisi sa amin. Kasi binabasa lang namin yung sinabi ng mga apostol. Yes, pagka mali ang aming pagpapaliwanag, automatic na mali ang mga apostol. Bakit? Ang pangangaral kasi namin, mga kaibigan, galing sa sulat ng mga apostol. Yes. Kaya kung sasabihin nila na mali ang aming pagpapaliwanag, mali pala yung binabasa namin sa Biblia, mga kaibigan. So kaya magsuri po tayo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Sa pangalan, walang problema sa ating pag-uusap diyan. Yes. Pero, gawin mo yung ama, gawin mo siya rin yung anak, o kaya yung anak, gawin mo ang ama. Yes. Doon po tayo nagkakaproblema. Yes, amen. Merong ama, merong anak. Hallelujah. Mga kaibigan at mga kapatid. Sino ang tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. So, sumating po lahat ang kapayapaan. Muli po, magkikita-kita po tayo sa araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Muli po, ito po, Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Diyos.